Halos hating gabi na nang umuwi si Nardo. Nakita ni Aling Aiseng na nakangiti ang anak kaya alam niyang may magandang balita. Hinayla niya si Nardo at nagtanong, "Oh, ano na? Magkakaroon na ba ako ng manugang?" Sumagot si Nardo ng buong pagmamalaki, "Tama. Pinagplanuhan ko to ng 1 buwan. Ang dami kong ginastos para sa panliligaw na to. Gusto ni Thea ang romantiko, at namana ko pa ang kagwapuhan ni Papa, sinong babae ang tatanggi?" Nanlaki ang mga mata ni Aling Aiseng, "Kailan ang kasal? Bilisan ninyo, ayokong mawala ang manugang kong ginto." Singsing na ang nasa daliri ni Thea, "Akin na siya. Huwag kang magmadali, kakapanliligaw ko pa lang, kailangan pang maging matyaga para tuloy-tuloy ang swerte. Kakausapin ko muna si Thea bago tayo magplano. Mayaman ang pamilya niya, hindi ako papayag na mangyari ang paghingi ng napakalaking dote." Umiling si Aling Aiseng, "Hayaan mo silang humingi. Kung hindi, saan namin ilalagay ang mukha namin? Mangungutang ako para maipakasal ka sa kanya, tapos babawiin din natin yon. Alam ko na, hindi na kita pagtatrabahuhin sa susunod. Pero dapat kong itanong kung may ibibigay ba silang ari-arian kay Thea pagkatapos ng kasal. Ay nako, mayaman sila. Dapat makakuha ka ng kondominium sa sentro. Tratuhin mo ng mabuti si Thea. Sobrang sensitibo niyan. Baka magsumbong sa mga magulang niya yan tungkol sa akin. Huwag kang mag-alala. Maliit na bagay lang yan. Sa akin na lang kayo aasa sa susunod." Lumabas si Lita mula sa kanyang silid at nakita ang kanyang ina at kapatid na nag-uusap sa sala. Nagtaka siya, "Hating gabi na, hindi pa kayo natutulog. May magandang balita ba? Magkakaroon ka na ng ate." Nanlaki ang mga mata ni Lita. Lumapit siya sa kanyang kapatid at tiningnan siya ng may paghanga, "Wow, nakuha mo si Thea. Ang galing. Makakagamit na ako ng mga gamit niya." Umiling si Nardo, "Sa tingin ko, papayag silang tumira ako doon kaysa hayaan ang kaisa-isang anak nila na tumira kasama ng biyenan. Kaya kalimutan mo na yan. Kumusta ang trabaho mo? Okay ba?" Nagtaas ng hinlalaki si Lita, "Okay lang, kuya. Dahil kamag-anak ako ng direktor, walang nangangahas na magsalita. Mataas ang sweldo, pero magaan ang trabaho. Gagayahin kita, maghahanap din ako ng mayamang boyfriend." Suminghal si Nardo, "Sinong magkakagusto sa'yo kung tamad ka? Bakit mo ako pinapagalitan?" Ngumuso si Lita, "Sige, tamad ako. Pero matalino ako, hindi tulad ni Thea. Hindi ako magmamahal ng gwapo pero empleyado lang. Papakasalan ko ang isang milyonaryo o bilyonaryo, matanda man o pangit, basta may pera. Tapos isasama kita para mamili ng mga mamahaling gamit, di ba, mama?" Tumawa si Aling Aiseng habang tinitingnan ang kanyang anak, "Oo, hihintayin ko ang araw na yun. Basta magkaasawa ka, masaya na ako. Hindi ako naniniwala sa mga mayayaman." Nag-text si Nardo kay Thea ng "Good night" at tumayo para pumunta sa kanyang silid. Bago siya umalis, pinagsabihan niya ang kanyang ina at kapatid, "Sa susunod, mag-ingat kayo sa inyong mga sinasabi. Baka marinig ni Thea o ng kanyang pamilya, magkakaproblema tayo." Tumango si Aling Aiseng, habang ipinahihiwatig ni Lita na isasara na niya ang kanyang bibig. Pumasok si Nardo sa kanyang silid at nagpalit ng damit. Para sa kanya, ang kanyang plano na makapasok sa mataas na lipunan ay malapit ng matapos. Hinihintay na lang niya ang araw na siya'y maging manugang doon. Dati, si Nardo ay isang sales agent sa isang kumpanya ng sapatos. Pero pagkatapos ng pandemya, nagsara ang kumpanya kaya nawalan siya ng trabaho. 2 taon na ang nakalipas, nag-apply si Nardo sa isang kumpanya ng cosmetics. Kasabay niya si Thea. Nakita ni Nardo na iba ang trato ng mga boss kay Thea kaya nilapitan niya ito at naging magkaibigan sila. Sa pagtatanong sa maraming tao sa mundo ng negosyo, nalaman niya na si Thea ay anak ng mayaman na galing sa ibang bansa para magtrabaho sa mababang posisyon para magkaroon ng karanasan at para pamahalaan ang kumpanya ng kanyang mga magulang sa hinaharap. Hindi nagmadali si Nardo na ligawan si Thea at umamin siya ng kanyang pagmamahal.
Pagkatapos ng isang taon, nagsimula siyang magplano ng panliligaw. Alam niyang gusto ni Thea ang romantiko, kaya pinag-aralan niya ang maraming bagay para maging kaaya-aya sa paningin ni Thea. Humingi rin siya ng tulong para ma-promote bilang supervisor pagkatapos ng 6 na buwan para maniwala si Thea na siya ay may talento. Kung tatanungin si Nardo kung mahal ba niya si Thea, syempre sasabihin niyang oo. Mabait, may pinag-aralan, at napakagiliw si Thea. Hindi siya mayabang. Maraming nanliligaw sa kanya. Nabighani si Nardo kay Thea kaya gusto niya siyang maging kaibigan. Pero pagkatapos niyang malaman ang estado ni Thea sa buhay, gusto niyang maging asawa. Sa oras na yun, hindi lang ang kanyang karera ang angat, pati na rin ang kanyang pamilya ay makikinabang sa pamilya ng kanyang asawa. Sabi nga nila, ang pagyaman ay dahil sa asawa, kaya hindi niya papalampasin ang pagkakataong ito. Nakatayo si Nardo sa bintana, habang tinitingnan ang maliit at maingay na komunidad. Malapit na siyang makaalis dito at magkakaroon ng mayamang buhay. Nakatanggap si Thea ng mga matatamis na mensahe mula kay Nardo kaya hindi siya makatulog. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig at nakita niya ang kanyang ina doon. Pagka-uwi ni Thea, halos hating gabi na, kaya natutulog na ang lahat. Ang katulong lang ang nagbukas ng pinto, at sinabihan niya ang kanyang mga magulang na gabi na siyang nakauwi. Kaya walang problema. Napansin ni Aling Quina na masaya ang kanyang anak kahit hating gabi na, kaya nagtanong siya, may maganda bang balita? Ipinakita ni Thea ang kanyang singsing sa kanyang ina, maganda ba? Nagulat si Aling Quina. Hinailan niya ang kanyang anak para umupo, ibig sabihin, papayag nang magpakasal ang anak ko. Bakit, hindi mo ba ako pinapansin? Simula nang umuwi ako dito, isa pa lang ang ipinakilala ko sa'yo. Si Nardo, na nagtatrabaho sa kumpanya natin at kaka-promote lang bilang supervisor. Hindi mo ba siya natatandaan? Nag-isip si Aling Quina. Madalas niyang nakikita si Nardo, pero wala siyang masyadong impresyon sa kanya. Isa lang ang sigurado, pumayag ang anak niya dahil sa matatamis na salita ni Nardo. Ilang beses nang dinala ni Thea si Nardo sa bahay, pero nakita ni Aling Quina na labis ang pagpapanggap nito. Gusto niya para sa kanyang anak ang isang lalaking may kakayahan, may kapaki-pakinabang na trabaho, o dayuhan, dahil gusto niyang magkaroon ng apo na may lahing banyaga. Iyan ang dahilan kung bakit niya pinayuhan si Thea na mag-aral sa ibang bansa. Hindi niya inaasahan na magkakagusto siya sa isang empleyado. Hindi naman masama si Nardo. Pero kung pag-uusapan ang estado sa buhay, mas karapat-dapat ang kanyang anak sa isang lalaking mas matalino. Pero pumayag na ang kanyang anak sa panliligaw ni Nardo, kaya wala na siyang magagawa kundi ang magbigay ng kanyang basbas. Nang makita ni Thea na tahimik ang kanyang ina at hindi maganda ang kanyang ekspresyon, nag-alala siya, bakit? May hindi ka ba gusto? Nagbiro si Aling Quina. Susundin mo ba ako kung sasabihin kong hindi ako payag? May masama ba kay Nardo? O gusto mo ring maghanap ako ng lalaking mayaman? Hindi ko inaasahan na ganito ka. Nang makita ni Aling Quina na naging emosyonal ang kanyang anak, agad siyang nagpaliwanag, nagbibiro lang ako. Nirerespeto ko ang iyong mga desisyon. Kung sino ang mamahalin mo at pakakasalan, desisyon mo iyan. Hindi ako makikialam. Pero ang pag-aasawa ay panghabang buhay, kaya pag-isipan mo ng mabuti bago ka magdesisyon. Pagkarinig nito, ngumiti si Thea at ipinakita ang kanyang singsing, gusto ko siyang makasama habang buhay, kaya ako pumayag. Desidido na ako. Hinihintay ko na lang ang araw ng aming kasal. Kung ganun, wala na akong masasabi. Nagplano na ba kayo tungkol sa kasal? Nahihiyang sumagot si Thea, mama naman, kakapanliligaw pa lang, bakit naman natin pag-uusapan ang kasal? Tumaas ang kilay ni Aling Quina at tiningnan ang kanyang anak, talaga. Parang nagmamadali kayo. Wala pang 1 taon kayong magkakilala, tapos nagpahayag na kayo at nagsusuot na ng singsing. Ang kasal ay malapit na. Sa totoo lang, sinabi ni Nardo na dadalhin niya ang kanyang ina sa atin para magplano ng kasal. Hindi ba ako nagkamali?
Tinitigan ni Thea ang kanyang ina, gusto mo na ba akong magpakasal agad? Umiling si Aling Quina, hindi. Nag-aalala lang ako sa'yo. Baka hindi pa kayo lubusang nagkakakilala at nagpakasal na kayo agad. Baka ikaw ang mahirapan sa huli. Kung hindi kayo magkasama sa bahay, matamis iyan. Pero kapag nagsama na kayo, lahat ng mga problema ay lalabas. Paano ninyo yun malulutas? Hinawakan ni Thea ang kamay ng kanyang ina at nagsabi, magtiwala ka sa amin. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Walang makapaghihiwalay sa amin. At ang mga problema na sinasabi mo, hindi iyon mahalaga. Kung mamahalin ako ni Nardo, ipagpapawalang sala niya ako. Mas naiintindihan namin ang isa't isa kaysa sa inaakala mo. Sa totoo lang, mas maalaga pa siya kaysa kay Papa. Kung ganun, masaya ako para sa'yo. Pumili kayo ng araw para makilala ko ang iyong biyenan. Magpakasal kayo ng maaga para magkaroon na ako ng apo. Alam ko na. Matulog na tayo. Gabi na. Tumango si Aling Quina at bumalik sa kanyang silid. Bumalik din si Thea sa kanyang silid at binasa ang mensahe ng kanyang boyfriend. Ngumiti si Thea at hinanap ang video ng kanyang panliligaw na kuha ng mga dumadaan. Napangiti siya dahil sa kanyang reaksyon. Hindi niya alam kung gaano nakatagal bago niya naranasan ang ganitong kasayahan. Noong nag-aral siya sa United Kingdom, nagkaroon siya ng 2 boyfriend. Isa sa kanila ay kapwa niya mag-aaral, at ang isa ay lokal. Pero sila ang nakipaghiwalay sa kanya. Sabi nila, siya ay mapurol at hindi sila pinapansin. Naramdaman ni Thea na tama sila. Noong nag-aaral siya, nakatuon lang siya sa pag-aaral. Kung tatanungin siya kung may pagmamahal ba siya, sasabihin niyang oo. Pero pagkatapos nilang maghiwalay, nakalimutan niya sila agad. Siguro, nag-iisa lang siya at homesick, kaya pumapayag siya sa kahit sino. Noong nag-aaral siya, simple lang siya. Walang nakakaalam na mayaman siya. Hindi niya rin gusto na sabihin sa kanya ang kanilang pagmamahal dahil sa kanyang pamilya. Si Nardo ang unang lumapit kay Thea nang umuwi siya dito. Sa simula, magkaibigan lang sila. Nagustuhan ni Thea ang mga taong nakakatawa at maalaga, kaya nagustuhan niya si Nardo. Hindi niya alam kung kailan niya nagustuhan si Nardo. Palaging sinasabi ng kanyang mga magulang na sana makilala niya ang isang lalaking may pinag-aralan at may kapaki-pakinabang na trabaho. Pero sinabi ni Thea na pipiliin niya ang taong may pangarap. Ngayon, isa siyang empleyado lang, pero baka magkaroon siya ng kanyang sariling kumpanya. Ang importante, mahal niya si Nardo. Maraming koneksyon ang kanyang mga magulang, at ayaw niya na masangkot siya sa politika at mga komplikadong sosyal. Iniisip ni Thea na itago ang kanyang telepono at matulog. Kinabukasan, pagdating ni Nardo sa opisina, pinapalakpakan siya ng lahat. Nagpasalamat siya at bumalik sa kanyang trabaho. Lumapit sa kanya si Carlo, ang kanyang katrabaho, at bumulong, ang galing mo, bro. Sa susunod, tulungan mo ako sa biyenan mo. Tumingin si Nardo sa paligid niya at sumenyas na manahimik, huwag kang magsalita ng malakas. Baka may makarinig sa'yo. Bumubulong lang ako. May plano ka na ba tungkol sa kasal? O kailangan mo ng tulong ko? Umiling si Nardo, huwag tayong magmadali. Mag-iisip ng masama ang pamilya niya. Pumayag na si Thea. Ang kasal ay malapit na. Hindi ko na kailangang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Kung kailangan ko ng tulong, sasabihin ko sa'yo. Itinaas ni Carlo ang kanyang kamay at bumalik sa kanyang trabaho. Binuksan ni Nardo ang kanyang computer. Gusto niyang magpakasal sa lalong madaling panahon, pero ayaw niyang maghinala ang pamilya ni Thea. Ngayon, si Thea ay isang sekretarya sa ibang departamento. Nalaman lang ng mga tao na anak siya ng presidente kamakailan. Sinabi na lang ng mga lalaki na nagsisisi sila. Naka-received siya ng mensahe mula kay Thea. Sinagot ni Thea ang kanyang mensahe. Nagkita sila para mag-lunch. Nag-order sila ng pagkain. Pagkatapos sinabi ni Thea na ngayong umaga ang mga magulang nila ay pumunta at bumati sa kanya dahil sa panliligaw at niyaya nilang dalhin si Nardo sa bahay. Sige, handa akong makipagkita sa kanila,
Hindi ba kinwestiyon ng nanay mo? Gusto malaman ni Nardo ang estado ng bahay nila Thea. Nakikipagdeal na sa kanya sa pagdating ng tatay-asawa at bayaw kasi may trabaho silang pareho. Pero ang nanay niya ay mahirap at walang emosyon sa kanya kahit nagpakita na siya ng maraming kayang gawin. Pinagtawan ni Thea ang kanyang kasintahan dahil nag-aalala siya at hinawakan niya ang kamay. Binati na kami ng mama ko at pinag-usapan ang plano ng kasal. Sinabi ko na mag-uusap na lang kami tungkol dyan. Nagpapasalamat ako na sinabi mo sa kanila, gusto ko na ikasal kayo pero ito'y magiging panghabang buhay na pagmamahalan. Gusto ko na maging pinakamaganda at kaaya-aya ang pagdating mo sa mahalagang araw ng ating kasal kaya maghintay ka hanggang sa maplano ko ang ating kasal. Thea exclaimed with a full of happiness, sige maghintay ako sa iyo kahit gaano katagal basta ikaw ang makakasama ko. May pagmamahalan sa isa't isa ang dalawang magkasintahan kaya parang napapalibutan sila ng kulay rosas. Habang nagmamaneho naisip niya na tanungin kaagad si Thea tungkol sa pera, kapag dumating na ang oras ay magiging maluwag at hindi na nila kakailanganin humiram ng pera. Noong linggo, pinuntahan ni Nardo ang bahay ng kanyang kasintahan kasama ang mama para mapag-usapan ang mga plano. Nakita ni Tito Min na nakikipag-usap ang kanyang biyenan, masayang nakipagkamay, napakalayo ng biyahe ninyo dito ngayon, bakit hindi nyo sinabi sa amin na sunduin kayo? Sasabihan ko na lang ang anak ko. Okay lang iyon, hindi naman iyon naging sagabal para sa amin dahil magiging magulang na rin kami, huwag na tayong mahiya. Sa lahat ng pagmamahal ay pinaghahandaan ng aking asawa at ni Thea ang maliit na bagay sa bahay kaya dadalhin ko na lang kayo papasok para samahan ang asawa. Tumango si Aling Ann at pumunta sa lugar na maraming bulaklak kung saan humahanga silang pareho, kung saan may 2 kotse at 3 gamit, iba talaga sa mga mayayaman. Nang bumati siyang muli kay Ma'am Queen na nakuha niya ang kamay at mukha at masaya, nakikinig ako sa aking anak sa lahat ng sinasabi mo pero mukha kang mahalaga para maging mahirap para kay Thea maging maganda para sa mga tao. Sadyang nasanay si Ma'am Queen sa ganitong bagay kaya ngumiti na lang sa kanya, nagpapasalamat ako pero mahirap maging ganito, pero talagang laban lang kasi kahit anong gawin mo ay talagang gagastos ka rin. At talagang nagpapakumbaba ka pa. Sinabi ni Tito Min at binigay ang tubig sa kanya at nagtanong, nakikinig kasi nagtatrabaho ka pa sa buong araw, kaya pupunta na lang kayo dito ngayon para sa kanya, may hindi ka pa ba tapos na ginagawa? Uminom ng isang lagok ng tsaa si Aling Nena at umiling, nako, matagal na rin akong nagpapalam na magpalit ng shift sa trabaho kaya medyo pinapayagan na ako. Ha, mabuti naman. Ano ba ang trabaho mo, hiha? Tagalinis ako sa isang hotel, halos 30 taon na. Mag-isa kong pinalaki ang 2 kong anak dahil maagang namatay ang asawa ko, kaya mahirap talaga. Mabuti na lang at tumutulong din ang mga kapatid ng asawa ko sa pinansyal kapag kinakailangan. Salamat na lang at mababait at maunawain ang mga anak ko, kaya nakakatulong din sila. Grabe, ang hirap naman ng pinagdaanan mo. Dapat magbawas ka na ng trabaho dahil hindi na rin maganda sa kalusugan mo iyan. Oo nga po eh. Nagtatrabaho lang ako para makumpleto ko ang taon para sa insurance. Mahina na rin kasi ang katawan ko. Gusto ko na lang magbantay ng apo sa bahay para mapayapa na. Bahagyang naawa si Aling Paisang kay Aling Nena at tila nakita ang sarili sa hinaharap, 3 rin ang anak ko pero may asawa ako na tumutulong. Ikaw, mag-isa ka lang, kaya saludo ako sa iyo. Nagpakahirap ka na sa buong buhay mo. Dapat magpahinga ka na at hayaan mong alagaan ka ng mga anak mo. Ako nga rin, balak ko na ring tumigil sa trabaho sa susunod na taon dahil nakakapagod mag-isip. Tama po kayo. Sumingit si Jose, pinapahinga ko na nga si nanay pero ayaw niya eh. Gusto niya raw magtrabaho kasi nababagot siya sa bahay. Oo nga eh, gusto ko nang makabawi sa kanya pero ayaw niya. Mag-isa niya kaming pinalaki ng kapatid ko para marating namin ang kung ano kami ngayon, kaya mahal na mahal namin siya, dagdag pa ni Jose. Ganyan talaga ang mga ina. Kung kailan naman may trabaho na ang mga anak, saka naman gustong magtrabaho. Hayaan mo na lang kaming alagaan kayo, katulad ko.
Kunwari nagtatrabaho pa ako, pero hindi naman ako pinapahirapan ng mga anak ko dahil matanda na raw ako at hindi na malinaw mag-isip. Hayaan na lang daw ang mga bata ang magtrabaho, sabi ni Aling Paiseng. Tumango si Aling Nena, at nagbukas ang dalawa sa isa't isa at nagtanungan at nagkwentuhan. Palihim na nagkatinginan sina Trina at Jose, masaya na nagkakasundo ang kanilang mga magulang. Nakita ni Aling Paiseng ang tagpong ito, at alam niyang seryoso na ang kanyang anak na babae sa relasyon. Kung hindi raw magmadali si Jose na magpakasal, baka si Trina pa ang magpumilit na sumama sa kanya. Sa puntong ito, may tumunog na doorbell. Inutusan ni Aling Paiseng ang kasambahay na buksan ang pinto, at bumaling sa iba, nagpasya ako na sundin ang gusto ni Trina. Kaya nagpakuha ako ng feng shui master para tingnan ang petsa at oras. Kung may gusto kayong itanong, huwag kayong mahiya dahil kakilala ko naman siya. Mabilis na sumagot si Jose, "Naku, napakaalalahanin ninyo. Maraming salamat po." Tumango si Aling Paiseng at ngumiti. Niyakap ni Trina ang kanyang ina mula sa likod at bumulong ng pasasalamat. Pagkatapos nito, naging maayos ang pagpili ng araw para sa engagement at kasal. Sabi ng feng shui master, maganda ang susunod na buwan para sa pag-ibig. Kung hindi, kailangan pang maghintay hanggang sa katapusan ng taon, halos 8 buwan pa. Gusto ni Jose na bilisan ang mga pangyayari pero hindi siya nang ahas na magsalita. Pero ang feng shui master ay prangka at sinabi na dapat magpakasal na ngayon dahil malamig na raw sa katapusan ng taon, at saka may mga bagyo pa. Dahil may punto ang sinabi nito, na pagkasundoan na gaganapin ang engagement sa simula ng buwan at ang kasal sa katapusan ng buwan. Nagkatinginan sina Jose at ang kanyang ina, masayang masaya. Hindi lang iyon, dahil alam ng mga magulang ni Trina na hindi mayaman ang pamilya ni Jose, hindi sila nagpataw ng mataas na dowry. Ayaw nilang maghirap ang kanilang anak sa araw ng kanyang kasal, kaya sila na ang sasagot sa lahat ng gastos. Kung ano lang ang maitutulong ng pamilya ni Jose, ayos lang, kung wala naman, wala ring problema. Labis na naantig si Aling Nena sa bagay na ito, at hinawakan ang kamay ng mga magulang ni Trina at paulit-ulit na nagpasalamat. Inimbitahan ng pamilya ni Trina ang pamilya ni Jose na kumain, kaya pagkatapos ng isang umaga ng pag-uusap, masaya silang nagsalo-salo. Nang magpaalam na sila, hinawakan ni Mang Ben ang kamay ng kanyang magiging manugang at nagpaalala, "Sa iyo na namin ipinagkakatiwala ang anak namin. Sa pangalan pa lang ninyong dalawa, panatag na ang loob ko. Sana alagaan mo siya at protektahan sa lahat ng pagsubok sa buhay." Tumingin si Jose sa kanyang magiging biyenan at nangako, "Huwag po kayong mag-alala. Si Trina lang ang mamahalin ko sa buong buhay ko, at hindi ko siya sasaktan kailanman. Ipinapangako ko iyan." Pagkatapos nito, nagpaalam na sina Jose at ang kanyang ina. Pagdating sa bahay, binuksan ni Grace ang gate at mabilis na hinayla ang kanyang ina para magtanong, "Anong nangyari, ma? Ayos ba ang lahat? May hinihingi ba sila?" Umiling si Aling Nena, mayaman sila pero hindi sila mahigpit. Isa lang ang anak nilang babae kaya gusto nilang maging maganda ang lahat. Gusto nilang sila ang mag-organisa ng lahat. Sila ang magbabayad. Sundin ko na lang daw ang gusto nila para hindi tayo gumastos. Natuwa si Grace at nag-asam, "Sana ganyan din ang kasal ko balang araw. Kailangan mo munang hanapin ang lalaking katulad ng kuya mo." Biro ni Aling Nena sa kanyang anak. Lumingon siya at nakita si Jose na nag-iisip kaya tinanong niya, "Anak, may problema ba? Iniisip ko lang kung gagastos sila ng malaki sa kasal, bibigyan kaya nila kami ng bahay o lupa para tirhan. Baka hindi kayanin ni Trina na tumira dito sa lumang bahay natin. Baka hindi niya kayanin ang pagiging tamad at madumi ko," sagot ni Jose. Nagpindot si Grace sa kanyang cellphone, at nang marinig ang panlalait ng kanyang kapatid, sumimangot siya, "Akala mo kung sino kang malinis. Tingnan ko lang kung kayanin ka ni Ate Trina." Umiling si Aling Nena at tumawa, "Ang layo na naman ng iniisip mo. Kung hindi siya makatira dito, siya mismo ang magsasabi na gusto niyang humiwalay. Spoiled yun eh."
Siguradong aalis iyon agad. Kung hiwalay na kayo, mas mapapanatag pa kaming dalawa ni Grace. Oo nga po, Maria. Sana nga ganoon ang mangyari. Kung dito muna titira si Trina, pakisuyo na lang na pigilan ninyo ang sarili ninyo, baka masabi ninyo ang hindi dapat sabihin at mapahiya ako. Sige na, sige na. Gaya ng inaasahan, naging mabilis at maayos ang engagement at kasal ni na Jose at Trina. Ginanap ang reception sa isang 5-star hotel, at maraming sikat na mga aawit at negosyante ang dumalo. Medyo napahiya si Aling Nena dahil puro mayayaman at makapangyarihan ang mga kakilala ng mga magulang ni Trina, pero hindi niya inalala ang anumang bagay. Ang importante lang sa kanya ay magkaroon ng maaasahan ang kanyang anak sa hinaharap, at magkaroon ng koneksyon ang kanyang manugang na makakatulong sa kanila. Ngumiti lang si Jose at Trina buong araw, at nakipagkamay sa maraming tao na parang mga manika. Maraming bisita ang pamilya ni Trina, kaya hindi na alam ni Jose kung sino ang sino. Ang alam lang niya ay umangat ang buhay niya. Pagkatapos ng engranding kasal, nagpunta sina Jose at Trina sa South Korea para sa kanilang honeymoon. Pagbalik nila, gusto ni Trina na tumira sa bahay kung saan lumaki si Jose, gaya ng inaasahan ni Jose. Walang human gal, hinayaan lang nila si Trina na gawin ang gusto niya. Narinig pa ni Aling Nena na kumalat ang chismis na gusto raw ng mayaman nilang manugang na subukan ang buhay kasama ang kanyang biyenan. Hindi niya ito pinansin, tumawa lang siya sa kanyang isip, kung gusto ng manugang ko na pagsilbihan ko siya, gagawin ko iyon. Sa unang araw ni Trina bilang may bahay, gusto niyang gumising ng maaga pero hinayla siya ni Jose para matulog ulit. Sinabi niya na hindi niya kailangang mag-alala. Pagdating ni Trina sa kusina, nakahanda na ang mainit na pagkain. Nag-alala siya, pasensya na po at hinayaan ko kayong gawin ang lahat ng gawaing bahay. Nako, wala iyon. Kaya ko naman ito, hindi ako napapagod. Nag-aalinlangan si Trina, pero hinayla siya ni Aling Nena para umupo, huwag ka nang mag-alala. Umupo ka na at kumain para hindi ka maipit sa traffic. Lumabas si Grace mula sa kanyang silid at ngumiti sa kanyang hipag, salamat po sa regalo, puro branded. Gamitin mo lang kung anong gusto mo. Kung maubos, sabihin mo lang at ipapadala ko ang iba. Binigyan ko rin si nanay, puro banyagang salita kaya turuan mo na lang siya kung paano gamitin. Opo, alam ko na po. Masayang masaya si Grace habang umuupo. Pagbalik ng kanyang hipag mula sa honeymoon, mayroon na agad siyang branded na regalo. May mga gamit na sa bahay na dati ay tinitingnan lang niya ang presyo, pero ngayon ay malaya na siyang gamitin. Sumulyap si Grace sa kanyang kuya na lumabas mula sa silid, at humanga siya. Umupo si Jose sa mesa at sinabi sa kanyang ina, mas abala at mas pressured ang trabaho ni Trina kaysa sa akin kaya tulungan mo na lang siya sa gawaing bahay. Nag-alala si Trina, nako, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Kaya ko rin naman, huwag mo na lang hayaan si nanay. Mas mabilis siya dahil sanay na siya sa bahay. Kung gusto kong matuto, sasabihin ko na lang kay nanay at gagawin namin ito kapag walang pasok. Ayokong magpabigat sa iyo. Ayos lang iyan, Trina. Kaya ko naman ang mga gawaing bahay, marami naman tayo sa bahay, nandyan pa si Grace. Kung may oras kayo, tumulong kayo. Kung wala naman, ayos lang din, sabi ni Aling Nena at sinipa ang paa ni Grace sa ilalim ng mesa para sabihin na magsalita siya. Mabilis na naintindihan ni Grace ang ibig sabihin ng kanyang ina at masayang sumagot, magtrabaho ka lang at magpahinga, ate. Nandito naman kami ni nanay eh. Tumutulong naman ako kay nanay. Halos masamid si Jose sa kanyang kinakain dahil nagsinungaling ang kanyang kapatid. Ngumiti si Trina dahil mababait ang kanyang mga biyenan at hindi siya nahihirapan gaya ng naririnig niya mula sa kanyang mga kaibigan. Maswerte raw siya dahil napili niya ang taong mamahalin at papakasalan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pero may bahay na po ako kaya gusto kong matuto sa inyo, lalo. Nasa pagluluto, sa inyo na po ako aasa. Sige, kapag gusto mong matuto, pumunta ka lang sa kusina.
Kapag wala akong trabaho, tuturuan ko kayo ni Grace. Kasi naman, nakakahiya kung hindi ka marunong magluto para sa asawa mo, sabi ni Aling Nena. Nagkatinginan sina Trina at Grace at ngumiti dahil pareho silang hindi marunong magluto. Pagkatapos nito, nagsalo-salo silang kumain sa masayang kapaligiran. Napakaluwag ni Trina sa bahay ng kanyang asawa. Bukod sa mga pampaganda, bumibili rin siya ng mga bitamina para sa kanyang biyenan. Minsan, pumunta ang kanyang pamangkin at umiyak dahil wala siyang magandang sasakyan. Kaya dinala siya ni Trina para bumili ng bagong bisikleta. Sobrang laki ng kanyang gastos sa pagbili ng mga gamit sa bahay. Lahat ng gamit sa bahay ni na Jose, binili ni Trina. Lahat sila ay nasisiyahan dahil malakas gumastos si Trina. Maraming beses na gustong magkaroon ng bagong gamit ang kanyang biyenan at hipag, sasabihin lang nila ito sa kanya at bibilhin na agad niya. Si Trina rin ang laging nagpapakain sa kanila sa labas. Sobrang pinapaboran si Trina kaya hindi na siya nag-alala sa pera. Halos isang buwan pagkatapos ng kasal, niyaya siya ng kanyang mga kaibigan. Pagdating niya sa lugar, nandoon na sina Lynn at Tin. Hindi rin niya nakalimutan ang kanilang mga regalo. Habang tinitingnan ni Lynn ang kanyang regalo, nagtanong siya, "Kamusta na? Masaya ba ang pag-aasawa? Ikaw na lang ang may asawa sa atin, kaya nahihirapan na kaming mag-aya sa iyo." Tumawa si Trina, "Sobrang saya ng pag-aasawa. Mag-asawa na rin kayo." Tumingin si Tin kay Trina at ngumiti para sa kanya, "Wala pa kaming boyfriend." "Nakatira ka ba sa bahay ng iyong biyenan? Mabait ba siya?" "Oo, sobrang bait niya. Tinutulungan pa nga niya ako sa gawaing bahay. Masaya ako sa buhay ko." Umiling si Lynn, "Maswerte ka lang at mabait ang iyong biyenan. Pero hindi natin masasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap." Ngumiti si Trina, napatingin siya sa bag ni Lynn at nagtanong, "Nasaan mo iyan binili?" "Naghahanap kasi ako para sa kapatid ng asawa ko." Lumaki ang mga mata ni Lynn, "Gawa iyan sa totoong katad kaya kailangan pang magpa-reserve isang buwan bago magawa. Bakit ka bibili para sa kapatid ng asawa mo?" Umiling si Trina, "Gusto niya raw ang bag na iyan kaya bibilhan ko siya. Padalhan mo na lang ako ng link kung saan ako makakabili." Nagkatinginan sina Tin at Lynn, pagkatapos ay nagtanong si Lynn, "Bumibili ka ba ng gamit para sa pamilya ng asawa mo?" Tumango si Trina at sinabi ang mga gamit na binili niya para sa kanila. Tahimik lang na nakikinig ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos magsalita ni Trina, nagtanong agad si Tin, "Hindi ba sila nagsasabi ng kahit ano na gumagastos ka ng malaki para sa kanila?" Hindi naintindihan ni Trina ang ibig sabihin ng kanyang kaibigan. "Anong ibig mong sabihin?" Tumawa si Lynn at tumingin kay Tin, "Kung may bumibili ng gamit para sa iyo, tatanggihan mo ba?" Pagkatapos ay humarap kay Trina, "Kaibigan mo kami kaya sasabihin namin sa iyo na may mali dito. Parang ginagamit ka ng iyong biyenan. Dapat pigilan mo ang sarili mo at bumili ka lang ng kailangan. Huwag mo nang pansinin ang kanilang mga hiling. Nag-aalala ka lang, Lynn. Mabait sila sa akin, kaya gusto kong gumanti sa kanila. Galing sa mga magulang ko ang perang ito kaya ayos lang. Saka, kailangan ko rin ng mga gamit sa bahay para maging komportable ako. Kung hindi, paano ako makakatagal dito?" Hindi nagustuhan ni Tin ang tono ni Trina kaya binago niya ang usapan, "Grabe ka talaga kung gumastos. Ang swerte ng asawa mo at napangasawa ka niya. Kamusta ang trabaho mo? Nahihirapan akong magturo sa mga baguhan." Mabilis na naintindihan ng dalawa ang ibig sabihin ni Tin. Hindi na sila nag-usap tungkol sa mga asawa nila. Nag-usap sila tungkol sa trabaho at sa mga nangyayari sa mundo. Pagdating ng hapon, nagpaalam si Trina sa kanyang mga kaibigan dahil gusto raw siyang turuan ng kanyang biyenan na magluto. Malakas ang loob ni Trina na sabihin sa kanyang mga kaibigan kung gaano siya kasaya sa bahay ng kanyang asawa, pero mahirap para sa kanya na baguhin ang kanyang mga nakasanayan. Sanay si Trina na nakatira sa maluwag na bahay at may mga gamit. Madalas na nawawalan ng tubig kapag naliligo siya.
Sa bahay ng kanyang mga magulang, nagre-relax siya sa kanilang hardin o lumalangoy sa kanilang pool. Pero madalas na maingay sa bahay nila Jose, kaya naiirita siya. Hindi naman siya kinakamusta ni Jose, kaya hindi siya nagsasalita. Hindi lang niya masabi. Maaari mong sabihin na si Trina ay isang prinsesa na nakatira sa malaking palasyo. Ngayon, kailangan niyang tumira sa maliit na bahay, kaya hindi siya kayang tumagal dito. Pagkatapos ng 3 buwan, umuwi siya sa kanyang mga magulang at nagreklamo. Naawa si Mang Ben sa kanyang anak kaya tumawag siya sa kanyang kakilala para hanapan ng bahay ang kanyang anak. Isang hapon, niyaya ni Trina ang kanyang asawa. Pagod si Jose dahil sa kanyang trabaho, pero pumayag na rin siya. Pinuntahan ni Trina ang isang magandang kondo. Nagtaka si Jose, may kaibigan ka bang nakatira dito? Bibisitahin ba natin siya? Umiling si Trina, walang bibisitahin. Sumama ka sa akin, may ipapakita ako sa iyo. Sumunod si Jose. Natural na kumuha ng card si Trina para makapasok at pumunta sa elevator. Sa loob ng elevator, maraming dayuhan. Alam ni Jose na sobrang mamahalin ang kondo na ito. Pumunta sila sa 8th floor. Nauna si Trina at pumunta sa isang kondo. Ngumiti siya at binigay ang card, Susi. Ikaw ang may-ari. Nagtaka si Jose kaya ipinaliwanag ni Trina. Sa tingin ko kasi, hindi tayo komportable kapag nakatira tayo sa bahay ni nanay. Hihingi na lang ako ng tawad sa kanya. Sana maintindihan niya. Nakabili ka ng kondo dito. Bilyon ang halaga nito. Wala akong pera. Binili ito para sa atin ng mga magulang ko. Binili nila ito mula sa kanilang kakilala kaya mas mura ito. Halos 4 na bilyon daw ang halaga. Lumaki ang mga mata ni Jose. Nakalimutan niya ang bahay nila dahil abala siya sa kanyang trabaho. Sinabi ni Jose bago ang kanilang kasal na gusto niyang magrenta ng kondo, pero gusto ni Trina na tumira sa bahay nila, kaya hindi na siya naghanap ng bahay. Ngayon, binigyan siya ng bagong bahay ng kanyang asawa. Niyakap niya si Trina at nagpasalamat, pagkatapos ay binuksan niya ang pinto para tingnan ang bagong bahay. Kumpleto ang mga gamit sa bahay kaya lumipat na agad sila. Para ipagdiwang ang araw na ito, niyaya nila si Aling Nena at Grace sa isang restaurant. Nang malaman ni Aling Nena ang tungkol dito, natuwa siya sa kanyang isip. Maraming gamit na binili si Trina para sa kanilang bahay. Ngayon, lilipat na siya. Kaya mas matutuwa sila at makakagamit ng kanyang mga baniling gamit. Pero sa kanyang harap, nagkunwari si Aling Nena na malungkot, lilipat na kayo. Malulungkot kami ni Grace, pero naiintindihan ko, tama ang iyong desisyon. Kung magbubuntis ka at mangganganak, mas magiging komportable kayo sa sarili ninyong bahay. Pasensya na at sinabi ko sa iyo ngayon na mas masaya ako kasama kayo. Pero natatakot din ako na baka istorbohin kayo kapag nagkaanak na kayo. Tumango si Aling Nena, naiintindihan ko. Mag-ingat kayo doon. Kapag may oras kayo, bisitahin ninyo kami. Alam ko na po, mabilis silang nakalipat ng bahay. Nagdaos rin si Trina ng maliit na housewarming party kasama ang kanyang mga kamag-anak. Walang nagtanong kung paano nakabili ang dalawa ng kondo sa mamahaling lugar. Pero siguro alam ng lahat na binigyan sila ng tulong ng mga magulang ni Trina. Ginastos niya ang perang bigay ng kanyang mga magulang para sa bahay ni Jose. Nang kailangan niyang bumili ng mga gamit sa bahay, wala na siyang pera. Hindi na niya ito inisip, binili niya muna ang importante at bibili na lang siya ng iba kapag sumweldo na siya. Pagkatapos, nang lilipat na sila ng bagong bahay na kasama lang ang kanyang asawa, nakakagawa siya ng gusto niya. Sa una, medyo nahihiya si Trina. Nang nakatira pa sila sa bahay ng kanyang asawa, matyaga siyang binibigyan ng regalo ni Jose. Hindi kailangan mag-alala si Jose. Pero nang lilipat na sila, nagbago na ang lahat. Hindi marunong si Trina magluto kaya madalas silang kumain sa labas. Minsan, gustong kumain ni Jose ng pagkain na luto ng kanyang ina. Pero kailangan niyang pumunta sa bahay ng kanyang ina. Naiinip siya kumain sa restaurant kaya pumunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang.
Hindi pa raw siya nakakakain ng masarap na pagkain na gawa ng kanyang ina. Magtiyaga ka, anak, kung wala siya nito, mayroon naman siyang iba. At saka, kanino nakapangalan ang bahay, sa iyo ba o sa kanya? Tanong ni Aling Nena. Sumagot si Jose, binili ng mga magulang niya para sa kanya. Umamin si Aling Nena, naiintindihan ni Jose ang sinasabi ng kanyang ina, kaya sinabi niya sa kanya, huwag po kayong mag-alala, sa akin rin ang bahay na iyon sa hinaharap. Oo, pero siguraduhin mo na sang-ayon ang lahat. Kung hindi, magkakagulo kayo. Pagkatapos nilang kumain, umupo si Jose sa sala at tumawag sa kanya si Trina. Mukhang nagalit siya na nakita siya sa kanyang mga magulang. Nasaan ka? Bakit hindi ka pa umuuwi? Nagpunta ka ba sa bahay ni nanay? Tanong ni Trina. Nagalit si Jose pero nagpigil siya. Ano ba? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Kumain ka kasama ang lalaki ba o babae? Nagreklamo si Trina, kung sinasabi mo ang totoo sa akin. Sa tingin mo ba, hindi ako nagtitiwala sa iyo? Ngayon, gusto mo bang kontrolin lahat ng galaw ko? Narinig ni Leia na galit si Ben kaya't kinailangan niyang magpakumbaba at makipagbati. Sorry na. Wala akong ibig sabihin na ganun. Kung hindi dahil sa'yo, wala naman akong mapupuntahan. Ba't kung ano-ano pang iniisip ko? Si Aling Nena mula sa kusina ay narinig ang pagtataas ng boses ng anak kaya't sinabi niya, Leia ba yan, anak? Ben, kumain ka na. Magpahinga ka muna bago umuwi. Narinig ni Leia ang boses ng kanyang biyenan kaya't napabuntong hininga siya. Ibinigay naman ni Ben ang telepono sa kanyang ina para kausapin si Leia dahil baka mauwi lang sa away kung magpatuloy siya sa pagsasalita. Kinausap ni Aling Nena si Leia ng ilang sandali at pagkatapos ay ibinaba na ang telepono. Nagmakto si Ben, nagseselos kasi yan si Leia, Maria. Pagkatapos ng trabaho, kung saan ako pumunta at sino ang kasama ko, kailangan kong ipaalam sa kanya. Hindi ko alam kung asawa ba ako o nanay na ang traitor sa akin. Ni hindi mo nga ako ganyan kung kontrolin. Hayaan mo na. Ibig sabihin mahal ka talaga niyan. Mahirap talagang iwanan. Sa huli, ikaw rin naman ang makikinabang. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa pamilya ni Leia, walang makakatagal dyan. Ang hirap niyang pakisamahan. Oo nga, Maria. Alam ko naman. Kahit sa pagluluto, ang clumsy niya. Kung hindi naman marunong, manahimik na lang. Kailangan talagang sumabat at magtanong. Nung nandito siya, ang dami kong tiniis. Buti na lang umalis agad. Kung hindi, baka bumaba pa ang buhay ko. Sige ma, uwi na ako. Magpahinga na kayo. Kung si Cora umuwi ng late, sabihan mo na dalhin ang susi para makapagbukas siya ng pinto. Huwag ka nang maghintay hanggang gabi. Sasabihan ko siya pag-uwi niya. Ingat ka sa pag-uwi. Nagpaalam si Ben sa kanyang ina at nagmaneho pa uwi. Nakahiga si Leia sa sala. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ay tumakbo siya para salubungin si Ben. Umuwi ka na pala, Ben. Oo, ibinigay ni Ben sa kanya ang supot ng mga junk food na ipinabili niya sa daan pa uwi. Kinuha ni Leia ang supot, niyakap ang asawa at bumalik para manood ng pelikula. Tiningnan ni Ben ang kanyang asawang childish kaya't nalungkot siya. Pumunta siya sa kanyang silid at nag-cellphone. Sa weekend, may dumalaw na matalik na kaibigan ni Ben noong high school. Ang asawa niya naman ay namimili kasama ang kanyang pamilya kaya't silang dalawa lang ang nagkumustahan. Tumingin-tingin si Marlen, kaibigan ni Ben, sa bahay at humanga, ang swerte mo talaga, Ben. Magandang asawa, magarang bahay, milyonaryo pa ang pamilya ng asawa mo. Ano pa bang hahanapin mo? Tumawa si Ben, nagtratrabaho pa rin ako para sa kumpanya ng asawa ko. Dahil kamag-anak ko sila, kailangan kong magsikap. Kung hindi, sasabihin nilang wala akong silbi. Nakakapagod, walang sariling oras. Tiningnan ni Marlon ang kaibigan na parang walang pakialam kaya't seryoso siyang nagsalita, kung ganun, magtayo ka ng sarili mong kumpanya. Humingi ka ng tulong sa pamilya ng asawa mo para sa puhunan. Manugang ka naman. Sigurado ako, bibigyan ka agad.
Kung hindi naman, pakiusapan mo ang asawa mo na magtayo ng kumpanya. Anong klaseng negosyo ba ang gusto mo? Kailangan mong kumbinsihin sila sa project mo para magbigay sila ng pera. Ang strict ng mga biyenan ko, mahirap silang motokan. Naghihintay lang pala ng pagkakataon ang kaibigan ni Ben kaya't kumuha siya ng isang folder at ibinigay kay Ben, basahin mo. Naghahanda akong magtayo ng kumpanya para sa paggawa ng software. Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Kailangan mo lang maghanap ng puhunan para sa akin. Ang kita ay paghahatian natin depende sa kung magkano ang ibinigay mong pera. Binasa ni Ben at nakita niyang may potensyal. Expert ang kaibigan niya kaya't bagay talaga sa kanya ang negosyo na to. Siguro kailangan niya ng pera kaya't nilapitan siya pagkatapos ng ilang taon na hindi sila nagkita. Sawa na rin si Ben sa pagiging empleyado. Gusto niya ng komportable na buhay, may sariling negosyo, hindi kailangang pumasok sa opisina para kumita ng pera. Siguro binibigyan siya ng pagkakataon ng tadhana. Kinuha ni Ben ang dokumento at sinabi, sige, sunduin ko ang asawa ko at sasabihin ko sa kanila agad. Sawa na rin ako sa pagiging empleyado. Sige, gusto ko yan sayo. Kung ano ang sinabi mo, gagawin mo. Para kang sugarol. Uuwi na ako para maghanap ng pwesto. Hintayin ko na lang ang good news mo. Inihatid ni Ben si Marlen. Nagbihis siya at pumunta sa bahay ng mga magulang ng asawa niya. Naglalaro ng golf si Mang Mike kasama ang iba nilang kamag-anak. Ang nanay lang ng asawa niya at ang mag-asawang kapatid ng asawa niya ang umiinom ng tsaa at nagkwekwentuhan. Nakita ni Leia na sinusundo siya ng asawa kaya't lumabas siya. Sinabi ni Ben sa asawa niya, may gusto akong sabihin sa nanay mo. Hindi pa maintindihan ni Leia kung ano ang nangyayari, lumapit na si Ben sa nanay ng asawa niya, magandang hapon po, tita. Magandang hapon po sa inyo. Tiningnan ni June, ang kapatid ni Leia, si Ben na may dalang folder at sinabi, okay lang, may dala ka namang pasalubong. May trabaho ba kaya may dala kang mga papeles? Gusto ko pong magtayo ng sarili kong negosyo. Naghahanap po ako ng puhunan. Sinabi ni Ben ang kanyang plano at ibinigay ang folder ng kaibigan niya sa kanyang bayaw. Binasa ni June at ibinigay kay Aling Tessie. Tumingin siya kay Ben at tinanong, ang ibig sabihin ba nito ay magre-resign ka sa kumpanya namin? Sa tingin ko, computer engineering to. Kaya mo ba? Narinig ni Ben ang pangmamaliit sa boses ng bayaw niya. Kung walang puhunan, tatanggapin niya ang kanyang kasalukuyang trabaho. Pero kung hindi siya pinapahalagahan, kahit ibenta niya ang bahay niya, kailangan niyang magkaroon ng sariling kumpanya para ipakita sa pamilya ng asawa niya. Programmer po ang kaibigan ko, yun ang expertise niya. Kaya ko pong gawin ang ibang bagay, tulad ng paghahanap ng customer, pagpapatakbo ng negosyo. Hindi ko po to gagawin mag-isa. Tumango si John, pero hindi siya kumbinsido. Tinanong ni Aling Tessie agad kung ano ang gusto niyang mangyari, magkano ba ang gusto mong hiramin? Kung maaari po, marami. Pero kahit 1 million pesos lang po. Tiningnan ni Leia si Ben at humanga siya. Kahit hindi niya sinabi sa kanya, naniniwala siya sa desisyon ng asawa niya. Tiningnan niya ang kanyang nanay at kapatid na tahimik lang kaya't sinabi niya, investment to, ma, venture capital. Pag kumita, babayaran din naman ni Ben. Kung maging successful, ikararangal pa to ng anak mo. Ba't kayo nagdadalawang isip? Tumingin si Aling Tessie sa kanyang anak, nag-asawa ka na, kaya sunod ka na lang sa asawa mo. Milyon ang pinag-uusapan dito, hindi piso. Ba't parang ang dali lang para sayo? Nagdadalawang isip siya dahil bata pa si Ben, walang experience, at hindi naman ganun kalaki ang project para kailangan ng milyon para sa puhunan. Tumingin siya sa kanyang anak at tinanong, ano sa tingin mo, June? Maganda ba ang potensyal? Nagkibit balikat si June, hindi ako expert sa technology, pero kung naglaan siya ng oras para gumawa ng business plan, siguro iniisip na rin ng kaibigan ni Ben na magiging successful ito. Dapat tanungin mo rin si Dad tungkol dito. Umupo si Leia sa tabi ng kanyang nanay at nagmakaawa,
Sabi na nga ni Kuya may potensyal, di ba? Si Dad naman, ako nang bahala. Anak niya ako eh. Tiningnan ni Aling Tessie ang kanyang anak at tumingin sa kanyang manugang, nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Ben kaya't lamambat ang puso niya. Sige, sasabihin ko sa dad mo. Sigurado akong magbibigay kami ng puhunan, pero next week pa namin maibibigay sa'yo. Weekend kasi ngayon, walang pasok ang mga bangko. Ngumiti si Ben, salamat po, tita. Salamat po sa inyo. Niyakap din ni Leia ang kanyang nanay at nagpasalamat. Kumakain na kaya pumunta na silang lahat para kumain. Sa hapagkainan, ibinahagi ni John ang kanyang experience sa pagpapatakbo ng kumpanya kay Ben. Nakinig naman siya. Habang nakikinig siya, lalo pang minahal ni Leia si Ben. Pagkatapos ng isang linggo, nag-resign si Ben sa kanyang trabaho dahil marami namang qualified na tao sa kumpanya. Nagtrabaho pa si Ben ng isang linggo para i-turn over ang kanyang trabaho. Ipinahiram ng mga magulang ng asawa niya ang 2 million pesos. Dahil may pera na, nagsimula ng magtrabaho si Ben at si Marlen. Sa madaling salita, si Ben ang nagmamanage ng pera, gastusin at human resource. Hindi niya masyadong alam kung ano ang ginagawa nila. Sinabi lang ni Marlen na gumagawa sila ng graphics para sa mga game publisher at nag-e-edit ng short film na ipinopost sa social media. Naging masaya si Ben sa pagiging boss. Gusto niya kung anong oras siya gigising. Hindi niya kailangang magmadali para tapusin ang kanyang mga gawain at mag-alala sa mga meeting. Naintindihan ni Ben kung bakit mukhang bata ang mayaman. Kaya nilang kontrolin ang kanilang buhay. Kapag komportable sila, nakakaisip pa sila ng ibang paraan para kumita ng pera. Inabot ng isang buwan bago naging stable ang kumpanya ni Ben. Kailangan ng pagiging creative sa trabaho nila kaya't bata at energetic ang mga empleyado niya. Flexible rin ang oras ng trabaho nila. Nang makapirma siya ng unang business contract, sinabi naman ni Leia na nagdadalang tao siya. Niyakap ni Ben ang asawa niya. Nung nalaman to ng mga pamilya nila, naghanda sila ng party. Ibig sabihin, maraming trabaho para sa kumpanya ni Ben. Hindi siya nakikisali sa trabaho nila pero sinusuportahan niya sila para matapos nila sa deadline. Mabait siya kaya't gusto siya ng mga empleyado niya. Minsan sinasabi ni Marlen na gusto siya ng mga babaeng empleyado niya, pero may asawa na siya. Sa isang linggo ng trabaho, nagyaya si Ben na mag-inom silang lahat. Pagkatapos nilang kumain, nagyaya ang lahat na magvideoke, pero dahil buntis ang asawa niya, umuwi na siya. Sumakay siya sa taxi pauwi. 3 buwan ng buntis si Leia. Naging sensitibo siya sa lahat. Nung nakita niya ang asawa niya, lumapit siya. Nung naamoy niya ang alak, hindi siya komportable, ang dami mo sigurong nainom. Bakit ganun ka baho? Isinabat ni Ben ang kanyang coat at sinabi, wala naman masyado. Kung hindi ka komportable, dun ako sa ibang kwarto matutulog. Tiningnan ni Leia ang asawa niya. Nung susundan niya siya, nakita niya ang lipstick stain sa coat ng kanyang asawa. Kinuha niya ang coat ng asawa niya at nakita niya ang lipstick stain at amoy ng pagkain kaya't nagalit siya. Sinundan niya si Ben na naghihilamos, ano to? Saan ka galing? Hindi man lang lumingon si Ben at sumagot, nag-inuman kami kasama ang mga empleyado ko. Kailangan ko pa bang tawagan sila para tanungin mo? Ba't palagi ka nalang naghahanap ng away? Anong away? Ba't may lipstick stain dito? Sumigaw si Leia. Inis si Ben, pero alam niyang buntis. Si Leia kaya't kinuha niya ang coat at itinapon sa basurahan, nagsuka kasi yung isang empleyado, ay nalalayan ko siya papunta sa kotse. Pinyunas niya yung bibig niya sa coat ko kaya nagkaroon ng lipstick stain. Huwag ka nang magalit, makakaapekto sa baby yan. Promise, hinding-hindi ako gagawa ng ikakasama ng loob mo. Tatawagan ko si Marlen para kumpirmahin. Sinabi lang yun ni Ben para kumalma ang asawa niya, pero nung nakita niyang seryosong naghihintay si Leia na tumawag siya at ibinigay ang telepono sa kanya. Lumayo si Leia para magtanong. Natakot si Ben na baka kung ano ang sabihin ng kaibigan niya,
Pero pagkatapos ng ilang sandali, ibinigay ni Leia ang telepono sa kanya. Sinabi ni Marlon ang sinabi niya kaya't naniwala siya sa kanya at pinalampas ang pagkakataon na to. Okay, sorry. Sana sa susunod kung may babaeng lasing, ipaubaya mo na lang sa ibang babae o lalaki. Ayoko na dumidikit ka sa ibang babae. Sige, sorry na. Promise ko, magiging mas maingat na ako sa mga babae. Niyakap ni Ben ang kanyang asawa at sinabi ni Leia na uminom siya ng gamot para sa hangover at bumalik sa kwarto para matulog kasama siya. Sinunod ni Ben ang kanyang sinabi. Nagbago ang ugali ni Leia simula nung nagdalang tao siya. Humihinga siya ng malalim sa sarili niyang bahay. Pero dahil sa baby nila, tiniis niya at sinunod ang gusto ng kanyang asawa. Ngayong araw, nakipagkita si Ben sa mga business partner niya. Nung pauwi na siya, umulan. Habang naghihintay siya sa traffic light, nakita niya ang nakasakay sa kotse na walang inaalala kaya't nainggit siya. May coat si Ben sa kotse, pero hindi niya gustong isuot yun. Kailan kaya siya magiging katulad nila? Alam na niya kung paano magmaneho. Sinabi ng asawa niya na may kotse sila na nakapangalan sa kanya, pero hindi siya marunong magmaneho kaya hindi niya pananggahasang kunin yun. Ipinahiram nila sa kanya ang pera para sa negosyo niya kaya't nahihiya pa rin siya. Pag-uwi niya, nakita ni Leia na basa ang asawa niya kaya't nag-alala siya, magbihis ka na ba kasi punin ka pa. Sumagot si Ben sa asawa niya at malungkot siya. Madaling maging madaling kausap ang mga babae kapag nagdadalang tao kaya't naghintay si Leia na matapos si Ben sa pagligo para sabihin niya, may problema ba sa trabaho mo? Wala. Maganda naman. Kung ganun, ba't parang malungkot ka? Naalala ni Ben ang sinabi ng kanyang nanay na madaling kausap ang mga babae kapag nagdadalang tao kaya't malungkot siyang nagsalita, nagplano sila na magkita, pero puro kotse ang gamit nila. Ayoko na lang pumunta. Nabigo ako, wala pa akong sariling gamit kaya wala akong maipagmamalaki. Hindi pinansin ni Leia ang mga salita ng kanyang asawa. Takot siya na magkita siya ng ibang babae habang buntis siya. Sige, sasabihin ko kay dad na ipag-amit sa'yo ang kotse ko. Yun naman talaga ang akin eh. Asawa kita kaya may karapatan ka dun. Kung gusto mong ilipat ang pangalan sa'yo, madali lang. Kinamot ni Ben ang kanyang ilong at sinabi, okay lang ba yun? Akin na nga ang kotse mo, ayoko na. Asawa kita kaya akin na rin ang kotse mo. Tanggapin mo na para magtrabaho ka ng mabuti. Malapit na lumabas ang baby natin. Sige, salamat. Niyakap ni Ben ang kanyang asawa at nag-enjoy sila, pero may sarili siyang iniisip. Nag-dream si Ben na magkaroon ng lahat. Nag-dream naman si Leia na ipanganak ang kanilang anak at magkaroon pa ng marami. Pagkatapos ng isang araw, tumawag si Leia sa kanyang mga magulang at sinabi na kailangan ni Ben ang kotse dahil kailangan niyang samahan siyang magpatingin sa doktor. Hindi naghinala ang mga magulang niya. Ibinigay niya rin ang mga papeles ng kotse para mailipat kay Ben. Sinunod ni Ben ang sinabi niya, pero nilagay niya ang pangalan niya bilang nag-iisang may karapatan. Simula nang magkaroon ng kotse, naging confident na si Ben. Sa tuwing nakikipagkita siya sa business partner niya at mga kaibigan, feeling niya may class na siya. Sa tuwing sinasamahan niya ang asawa niya magpatingin sa doktor, mas kampante si Leia sa kanya. Ipinagkatiwala niya ang lahat kay Marlon habang nakikipagkita siya. Sinabi ni Marlon na dapat mag-try silang mag-venture sa ibang business. Ipinadala ni Ben ang pera sa kanya at nag-enjoy naman siya. Dahil buntis ang kanyang asawa, limitado ang kanilang pagtatalik. Nakikipagkita naman si Ben kaya hindi niya maiwasan ang temptations. Hindi lang siya natutulog sa babae para sa one-night stand, binibigyan niya rin ang kanyang babaeng empleyado. Maingat si Ben. Palagi ring tumutulong si Marlon para magsinungaling kaya't walang alam si Leia. Samantala, iniisip ni Leia na nagtratrabaho si Ben. Nag-aral siyang magluto para makapaghanda para kay Ben, pero hindi niya alam ang ginagawa niya. Isang umaga, nung natutulog siya, tumawag si Ben at sinabi ng empleyado niya, "Sir, pumunta ka na sa kumpanya may nangyari."
Dahil may nangyari, bumangon si Ben at pumunta sa kumpanya. Nasa kusina si Leia. Sinabi ni Ben na kailangan niyang pumunta sa kumpanya at lumabas. Hindi nag-isip si Leia. Pagdating ni Ben, nagtinginan ang mga empleyado niya. Walang laman ang kumpanya. Nawala ang mga computer na binili niya. Kinuha rin ang CCTV. Pumunta siya sa safe, bukas at walang laman. Siya lang at si Marlon ang nakakaalam ng password. Tumawag siya sa kanyang kaibigan pero hindi niya makontak. Naalala niya na maayos pa ang ugali ni Marlon nung Saturday. Hindi naman siya madalas pumunta ng Sunday. Anong nangyayari? Sinabihan ni Ben ang mga empleyado niya na tawagan si Marlon pero hindi siya makontak. Kailangan nilang magbayad sa mga empleyado. Nagbayad si Ben at pinagpahinga na sila. Pagkatapos, tinawagan niya si Marlon. Nakita niya ang envelope. Binuksan niya to at nakita niya ang mga picture niya na nakikipagtalik sa mga empleyado niya kasama ang message na kailangan niyang magbayad ng 5 million pesos kung hindi ipapadala ang mga picture na to sa kanyang asawa. Sa mga sandaling ito, may empleyado na dumating. Tinanggalan na ng trabaho ang mga empleyado. Umupo siya at kinuha ang picture. Nung nakaraan, narinig ko si Marlon na sinasabi na malaki ang utang niya. Sinabi rin niya na naiinggit siya sa'yo dahil binibigyan ka lang nila ng pera. Si June ang babae sa picture. Tumawa si Ben. Niloko niya ang maraming tao, pero ngayon niloko siya ng kaibigan niya. Hindi niya inexpect na gagawin to sa kanya. Kailangan niya magbayad sa kanila bago pa mapunta sa kanyang pamilya ang mga picture na to. Nagbayad siya sa kanyang empleyado at nagmaneho. Gusto niyang ibenta ang kanyang kondominium. Pero kailangan niya ang may-ari. Hindi alam ni Ben kung ano ang gagawin. Habang nagmamaneho siya, tumawag si Leia. Sinagot niya to. Bago pa siya makapagsalita, sumigaw si Leia, sinungaling. Ilang babae ang tinulugan mo? Pinatay ni Ben ang kanyang cellphone. Sinuntok niya ang kanyang manibela. Hindi siya marunong magdesisyon. Nalaman niya na nilapitan siya ni Marlon para sa pera. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa pera. Nagbebenta na ang mga tao ng kanilang kaluluwa. Humimlayo si Ben at hindi niya kayang bumalik. Naiyak si Leia sa kanilang bahay. Nung makita niya ang mga picture ng asawa niya na nakikipagtalik sa ibang babae, huminto ang kanyang puso. Nasasaktan siya na niloloko siya ng asawa niya. Buntis pa naman siya. Ayaw niyang maniwala sa mga picture pero niloloko siya. Dumudugo ang kanyang tiyan. Tumawag siya sa asawa niya pero pinatayan siya. Sinabihan niya siya na magpaliwanag. Nag-message siya at sinabi na dapat samahan siya ng asawa niya. Nakinig si Leia sa pagbubukas ng pintuan at nakita niya ang tatlong lalaki na nasa harap ng kanilang bahay. Tinanong ni Leia, sino ang hinahanap niyo? Sumagot ang lalaki, wala. Tinitingnan lang namin ang bagong bahay. Dali-dali nilang itinulak si Leia para makapasok sa bahay. Sinabi niya, mag-ingat kayo. Nakatira ako dito, tatawag ako ng pulis. Ipinakita ng lalaki ang dokumento ng pagbenta kay Leia at nag-sign si Ben. Maraming dokumento na inilipat na ang pangalan. Dahil gulat si Leia, bumagsak siya. Lumakad ang mga lalaki sa kwarto na hinihanda niya para sa kanyang anak. Sigaw ni Leia, umalis kayo, hindi sa inyo ang bahay na ito. Mga basura kayo. Nakita ng mga lalaki na naging agresibo si Leia kaya lumabas sila. Hindi niya kayang tiisin ang pangloloko ng asawa niya. Masakit ang tiyan niya. Umiyak si Leia para sa kanyang baby. Si Lenny ay nagtitiis ng sakit at gumapang para hanapin ang kanyang telepono. Ngunit nawalan siya ng malay bago pa man niya ito mahanap. Bago tuluyang pumikit si Lenny, nakita niya ang agos ng pulang likido na lumalabas mula sa kanyang katawan. Nasambit niya ang isang huling hiyaw ng sakit, anak ko. Pagkatapos ay tuluyan siyang nawalan ng malay. Si Aling Aiseng, ang ina ni Lenny, ay dumating sa bahay at tumawag sa telepono mula sa labas ng gate, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng pagri-ring, walang sumasagot. Nakaramdam ng masama ang driver at natakot na may nangyaring masama. Tinawagan niya ang kanyang amo at nagpapasok sa tagapamahala ng gusali. Pagbukas ng pinto,
nakita nilang nakahandusay si Lenny sa isang malawak na pool ng pulang likido. Agad silang tumawag ng ambulansya. Tinawagan ng driver ang kanyang amo, si Aling Aiseng, na kasalukuyang may kausap na kliyente. Agad siyang nagpaumanhin at nagmadaling pumunta sa ospital. Sinubukan niyang tawagan si June, ang asawa ni Lenny, ngunit hindi niya ito makontak. Umupo siya sa sasakyan at nanalangin na walang masamang mangyari sa kanyang anak at apo. Ngunit pagdating sa ospital, sinabi ng doktor ang masamang balita na ang sanggol ay pumanaw dahil sa napaagang panganganak, at si Lenny ay nasa intensive care unit at kailangang sumailalim sa respirator. Labis na nasiraan ng loob si Aling Aiseng at ang kanyang asawa sa narinig. Ano ba talaga ang nangyari sa kanilang mag-asawa? Kinuha ng driver ang ilang litrato at iniabot kay Mang Tony. Nakita ko ito sa tabi ng telepono ni Lenny, at saka itong maliit na voice recorder. Kumunat ang noo ni Mang Tony at agad niyang naunawaan ang lahat. Pinatugtog niya ang recording. Tinanggap ni Aling Aiseng ang mga litrato mula sa kanyang asawa, at nang marinig ang recording ay tinakpan niya ang kanyang mukha at umiyak. Bakit ako pumayag noon at hindi ko pinayuhan si Lenny? Tony, kasalanan ko ito. Paano na ang buhay mo ngayon, anak ko? Wala kang ginawang masama, bakit kanya pinahirapan ng ganito? Huminahon ka. Si June ang may kasalanan, siya lang ang may kasalanan. Sa anumang paraan, kailangan niyang pagbayaran ang kasalanan niya. Magkayakap ang mag-asawang matanda, at may pighati sa kanilang mga mata habang nakatingin sa kanilang anak na mahina na nakahiga sa ospital. Pagkatapos ng 2 araw sa ICU, nagising si Lenny. Hindi umalis si Aling Aiseng sa tabi ng kanyang anak sa mga nakaraang araw. Nang marinig niyang inilipat ang kanyang anak sa isang regular na silid, nagmadali siyang sumunod. Labis siyang nasaktan nang makita si Lenny na nakatulala at nakatingin sa labas ng bintana, at ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan na wala ng laman. Dahan-dahan niyang tinawag ang kanyang anak, Lenny, nandito ang iyong ina. Nang marinig ni Lenny ang kanyang ina, dahan-dahan siyang lumingon. Kusang tumulo ang kanyang mga luha. Labis na nasaktan si Aling Aiseng at niyakap ang kanyang anak. Ang pag-iyak ni Lenny ay mga hikbi lamang na puno ng sakit. Paano niya matitiis ang pagtataksil ng kanyang asawa, ang pagkawala ng kanyang anak, at pagkatapos ay malaman na si John ay pinili lamang siya dahil sa pera, at hindi siya minahal ng tunay. Pagkatapos nito, si Lenny ay nagkaroon ng depresyon at dinala ng kanyang pamilya sa isang pribadong ospital para magpagamot. Sa labas, hindi pinalampas ng mga magulang ni Lenny ang manugang nilang walang hiya. Si John ay umalis na, hindi na makontak sa telepono, at hindi alam kung nasaan. Pumunta si Mang Tony at Aling Aiseng sa bahay ng mga magulang ni John, ngunit ang tanging natanggap nila ay ang salitang, "Hindi namin alam," mula sa ina ni John, na si Aling Sally. Si Aling Sally ay kagagaling lamang sa ospital dahil sa pagbaba ng kanyang presyon ng dugo nang marinig ang balita tungkol sa pagtataksil ng kanyang anak. Hindi na gustong pahirapan ni Aling Aiseng ang matandang babae. Alam niyang pinahihirapan din ni John ang kanyang sariling ina, nag-aalala ito hanggang sa pumuti ang kanyang buhok, kaya iniwan niya lamang ang isang dokumento ng diborsyo at sinabi, "Kung babalik si John, sabihin ninyo sa kanya na pirmahan ito, para makalaya ang anak ko. Itinuturing na ng pamilya namin na wala na kaming relasyon sa pamilya ninyo. Paumanhin kung hindi namin napalaki ng maayos ang aming anak. Alam kong walang anumang sasabihin ko ang makapagpapagaan ng inyong galit. Sana mapatawad ninyo siya at si Lenny." Ako'y humihingi ng tawad ng labis. Nang marinig iyon ni Aling Aiseng, nagulat siya at sumigaw ng malakas, "Magpatawad. Hindi kami ganoon kabait. Kinuha ang anak ko para sa pera at hula ko na kinabang ka rin sa mayamang manugang, hindi ba? Tignan mo ang bahay mo, ang daming binili. Ang anak ko ay mabuti sa iyo, at sa lahat ng kamag-anak mo, bakit kayo gumawa ng masama?" Dahil sa pag-iisip kay Lenny na nagpapagamot sa ospital, tumulo ang mga luha ni Aling Aiseng. Ang anak niya ay walang pag-unlad, buong araw lamang na nakatingin sa puting pader, hindi nagsasalita, hindi tumatawa,
hindi rin umiiyak tulad noong unang siyang nagising. Sinabi ng doktor na napakalaki ng sakit na mawalan ng anak, kailangan ng pasensya ang pamilya. Sumpa niya sa manugang niyang walang hiya dahil siya ang dahilan kung bakit naging ganito ang kanyang anak. Ngayon, humihingi ng tawad ang kanyang pamilya. Buti nga at hindi pa niya pinakulong ang pamilya nila. Nang marinig ito ni Aling Selly, bumagsak ang kanyang balikat at natigilan. Kamamatay lang ng kanyang apo, at ang kanyang anak ay hindi alam kung saan nagtatago at kung ano ang ginagawa. Gusto niyang bayaran ang kasalanan ng kanyang anak, ngunit paano? Hindi kailangan ng pera ang pamilya doon, gusto lamang nilang putulin ang koneksyon sa pamilya niya sa lalong madaling panahon. Kahit na ibigay niya ang kanyang buhay, hindi niya kayang bayaran ang lahat ng pagkakamali. Nakita ni Mang Tony na nagiging mapatla ang mukha ni Aling Aiseng, kaya ay nalalayan niya ang kanyang asawa na tumayo at malamig na nagsabi kay Huwei na nakatayo sa malapit, "Uuwi na kami, alagaan mo ang iyong ina." Sige po, tumayo si Huwei at pinanood ang pag-alis ng dalawa. Babae rin si Huwei, kung ang asawa niya ay nagtaksil, hindi niya ito mapapatawad. Ngayon, ang kanyang kapatid ay naging uri ng tao na kinamumuhian niya. Nagsimula nang mapagtanto ni Huwei na ang pera ay hindi nagdadala ng kaligayahan. Nang makita niyang tumayo si Aling Selly, ay nalalayan ni Huwei ang kanyang ina pabalik sa silid para magpahinga. Marahil mahihirapan sila sa buhay pagkatapos nito. Tulad ng hinala ni Huwei, nawalan siya ng trabaho dahil sa nangyari sa kanyang kapatid at asawa nito. Kapag nag-a-apply siya para sa trabaho, palaging tinatanggihan siya ng hindi direkta dahil natatakot sila sa kapangyarihan ni Mang Tony at Aling Aiseng. Walang magawa, humingi si Aling Selly ng tulong para makapasok si Huwei bilang receptionist sa hotel kung saan siya nagtrabaho dati. Matapos magmaneho ng kalahating araw para makauwi sa probinsya, dumiretso si John sa puntod ng kanyang mga lolo't lola at ama para magsindi ng insenso at umupo doon habang nakatingin sa papalubog na araw. Tahimik ang kanyang nayon, ngunit hindi mapakali si John. Nagsisisi siya sa mga masasamang bagay na ginawa niya sa kanyang asawa. Sa mga sandaling ito, ang tanging hiling niya ay maging ligtas ang anak nila ni Lenny. Nang nagmamaneho siya kanina at dumaan sa tulay, naisip niyang tumalon para tapusin ang lahat. Ngunit kung gagawin niya iyon, ano ang mangyayari sa kanyang anak sa hinaharap? Kaya nagpasya si John na umuwi sa probinsya para humingi ng tawad sa mga yumao. Plano niyang hanapin si Ray at bawiin ang kanyang mga nawala, o kahit na aidmanda siya sa korte para sa panloloko at pangingikil sa ibang tao. Pagkatapos ay babalik si John para hanapin si Lenny, humingi ng tawad sa kanya at sa kanyang anak. Mahal pa rin ni John si Lenny, ngunit dahil lamang sa kaunting tukso ng pagnanasa, nasaktan niya siya. Hindi siya umaasa na mapatawad, ngunit kahit man lang pagbayaran ni John ang mga bagay na ginawa niya, kahit na ibigay niya ang kanyang buhay, malugod niya itong tatanggapin. Alam ni John na ang probinsya ni Ray ay nasa Central Luzon, kailangan niyang pumunta doon muna. Naubusan ng gasolina ang sasakyan, at wala ng pera si John, kaya kinailangan niyang iparenda ang kanyang sasakyan sa isang grupo ng mga nagpapautang na may mataas na interes. Dahil naubusan ng baterya ang kanyang telepono, bumili siya ng bagong charger. Habang naghihintay na mag-charge ang baterya, nagpareserba siya ng tiket papuntang pangalan ng lugar. Dahil hindi niya alam kung saang bayan o barangay nakatira si Ray, kinailangan ni John na maghanap sa bawat lugar. Nang mapuno ang baterya ng kanyang telepono, binuksan niya ito. Ang mga notification ay sunod-sunod, patuloy na nagva-vibrate ang telepono. Medyo natakot si John, kaya inilipat niya ito sa airplane mode. Lahat ng mga hindi nasagot na tawag ay mula sa pamilya ng kanyang asawa. Tinawagan lamang siya ni Lenny ng isang beses at sinagot niya ito, at wala nang kasunod. Kahit isang text message. Hinanap ni John at binuksan ang text message mula sa kanyang kapatid. Bumungad sa kanyang mga mata ang mensahe na nagtatanong kung nasaan siya, ngunit ang nagpatigil sa kanya ay ang mga salitang, "Nakunan si Lenny."
Si Lenny ay nakunan dahil sa pagkabigla sa kanyang pagtataksil. Ibinagsak ni John ang kanyang telepono sa sahig ng kotse, nakatingin sa labas ng bintana, isang luha ang damaloy sa kanyang pisngi. Labis siyang nasaktan, sinisisi ang kanyang sarili. Nagtatawanan ang mga pasahero sa bus, walang nakapansin sa isang lalaking umiiyak na may mga luha ng huling pagsisisi. Nakahiga si John sa bus na may walang ekspresyon na mukha. Ngayon ay mayroon lamang siyang isang iniisip, maghiganti. Nagkamali siya ng tradorin si Lenny, ngunit si Ray ang nagpadala ng mga larawan niya para saktan si Lenny at patayin ang anak ni John na hindi pa ipinapanganak. Dahil sa limitado ang kanyang pera, umupa si John ng murang apartment, kumakain siya ng tinapay at umiinom ng tubig para makaraos. Nagtanong-tanong siya sa iba't ibang lugar tungkol kay Ray, ngunit walang nakakaalam. Lumipas ang isang linggo, naisip na ni John na magpakamatay. Habang desperado, nakaupo si John sa isang tindahan ng inumin sa tabi ng daan nang makita niya si Vanessa na tumatakbo. Dahil sa malalim ang kanyang impresyon, nakilala agad siya ni John. Marahil ay pamayat siya at hindi nag-ahit ng balbas kaya hindi siya nakilala ni Vanessa. Mabilis siyang nagtanong sa nagtitinda, alam mo ba kung sino siya? Tumingin ang tindera kung saan nakaturo si John at tumango, ang magiging manugang ni Aling Mina, ang girlfriend ni Tonton. Ang ganda niya, iba talaga ang mga babae sa Maynila. Nagtanong agad si John, sino po si Tonton? Anak siya ni Aling Mina. Tonton ang palayaw niya, dito lahat tumatawag sa kanya ng ganoon, pero ano nga ba ang tunay niyang pangalan? Sumingit ang asawa ng tindera, si Ray. Tama, si Ray. Nagtrabaho siya sa Maynila sa nakalipas na mga taon, umuwi siya noong nakaraang linggo at nagtatayo ng gusali na gagamitin para sa isang kumpanya sa bayan. Siguro umuwi siya dahil may puhunan na siya. Alam na ni John na natagpuan na niya ang kanyang masamang kaibigan, nagtanong siya, alam mo ba kung saan ang bahay ni Aling Mina? Nag-aalangan ng nagkatinginan ang mag-asawang nagtitinda. Alam na naghihinala sila sa mga estranghero. Hindi gustong makaagaw ng pansin si John kaya nagdahilan siya, naghahanap po ako ng trabaho, kaya kung magbubukas si Ray ng kumpanya, tiyak na kukuha siya ng mga tao, kaya sana matulungan ninyo ako. Nang makita si John na pagod, malungkot at labis na nagdurusa, naawa ang mag-asawang nagtitinda kaya ibinigay nila ang direksyon, mahirap hanapin ang bahay ni Aling Mina dahil nasa loob ito ng eskinita. Kung gusto mo, may hahatid kita ng asawa ko, kung mag-a-apply ka naman para sa trabaho, pumunta ka sa bayan kung saan niya bubuksan ang kumpanya, malapit ito sa isang artificial turf football field, itanong mo lang at madali mo itong makikita. Mayroon ng sapat na impormasyon si John kaya pilit siyang ngumiti, sige po, maraming salamat po, pupunta na lang po ako sa bayan. Binayaran ni John ang inumin at dahan-daang naglakad. Hindi siya nagmamadali dahil alam na niya kung nasaan si Ray. Nang sumakay siya sa tricycle papunta sa football field, nakita ni John si Ray na nakatayo at nakikipag-usap sa telepono. Nagsuot ng face mask si John at nagpanggap na nanunood ng football, ngunit sa katotohanan ay palihim niyang pinagmamasdan si Ray. Pagkatapos makipag-usap sa telepono, nakipag-usap siya sa ilang mga trabahador. Habang nakikitang tumatawa at nagsasalita si Ray, habang nagdurusa siya, galit na kinuyam ni John ang kanyang kamay hanggang sa lumabas ang mga ugat. Ngunit kailangan niyang magpigil dahil kung aatakehin niya si Ray, mahihirapan si John dahil probinsya ito ni Ray, tutulungan siya ng mga tao doon. Kailangang maghintay ng pasensya si John hanggang sa walang tao. Sa kalagitnaan ng gabi, nang makita niyang si Ray lamang ang nagsusuri ng mga pintuan, pumasok si John, putang ina mo. Sa wakas, natagpuan din kita, hayop ka. Nakitaan ng takot si Ray nang makita si John, ngunit mabilis siyang kumalma dahil akala niya hindi kayang gawin ni John ang anumang bagay. Nakasandal si Ray sa mesa at casual na nagsabi, magaling ka rin, nakarating ka pa dito. Kumusta, masaya ba kayong mag-asawa? Kamusta naman ang regalo ko sa inyo, may kalidad ba? Sabihin mo sa akin, ano bang ginawa ko para tratuhin mo ako ng ganito?
Gumagawa ka ng masama pero nakakatulog ka pa rin ng mahimbing. Ngumisi si Ray, syempre, natutulog ako sa bilyon-bilyong piso. May alam ka ba, Jun? Ang kumpanya na iyon ay hindi plano, ikaw ang target ko simula pa noong nasa kolehiyo pa tayo. Lagi kang napapansin at gusto mong mapansin. Kaibigan mo ako na nasa tabi mo pero anino lamang, isang talunan, ang taong pinagsasamantalahan mo para sa pag-aaral at marka. Sinusubukan kong bawiin ang kinuha mong mga babae. Pagkatapos kong malaman na ikinasal ka sa anak ng isang mayaman, lumapit ako sa iyo para sirain ka lamang. Maraming beses na nagsisinungaling ako sa asawa mo tungkol sa pangbababae mo ngunit wala akong pakialam, hindi naman siya asawa ko. Kaya, anong pakiramdam ng malugi? Hindi inaasahan ni John na ang kaibigan na akala niyang mabait, tapat ay nagtago ng inggit at pagkamainggit sa kanya ng napakatagal. Sa huli, laruan lamang si John para kay Ray. Nakita ni Ray si John na pagod. Patuloy niya itong inuudyokan, si Vanessa ay kusang nakipagtalik sa iyo dahil mahal niya ako. Medyo masaya ako nang sinabi ng girlfriend ko na mahina ka sa kama. Kawawa naman ang asawa mo. Kamusta ang anak mo? Kung nandito ka, sigurado hindi ka patatawarin ng asawa mo, hindi ba? Ipinadinig ko sa asawa mo ang lahat ng sinabi mo kay Vanessa. Pinakasalan mo siya para sa pera niya. Siguro kinamumuhian ka ni Lenny at pinalaglag niya ang bata. Tama ang sinabi sa sakit na gusto niyang ibaon ng malalim. Nawala sa isip si John, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Kinuha ang bakal na tubo na malapit doon at marahas na pinagpapalo si Ray. Pareho ang kanilang pangangatawan, ngunit si John ay tulad ng isang hayop na nawalan ng katwiran, hindi na nakikilala ang tama sa mali. Si Ray ay nagulat kaya tinakpan niya lamang ang kanyang ulo at sumigaw. Sa bawat paghampas ni John, sinabi niya, mamatay ka. Mamatay kayong lahat, mga demonyo. Ibalik ninyo ang anak ko. Pagkatapos lamang ng ilang sandali, narinig ng mga kapitbahay ang sigaw at tumakbo papunta roon. Si John ay tuliro at hinayla ng mga tao. Nakatulala si John habang nakatingin kay Ray na nakahiga sa puddle ng dugo. Sa mga sandaling ito, natakot siya, kaya itinapon niya ang tubo at tumakbo papunta sa dilim. ABG mga tao ay abala sa pagtulong kay Ray kaya walang humabol kay John. Tumakbo si John at tumakbo hanggang sa makarating siya sa isang kanal. Tumalon siya sa tubig. Ang maruming tubig sa kanal ay walang kumpara sa pagkatao ni John. Ngayon ay marami na siyang kasalanan. Si John ay nasa ilalim na ng lipunan, nasaan na ang matagumpay na taong inaasam ng kanyang ina. Lumipas ang 10 araw mula nang umalis si John. Isang gabi, habang naghahanda si Aling Sally na matulog, may tumunog sa gate. Nagtataka siya kung sino ang dadalaw sa kanya ng hating gabi. Pagkabukas niya ng pinto, medyo nagulat siya nang makita niya ang isang pulubi na nakaupo sa labas ng kanilang gate. Bago pa siya makapagsalita, sinabi nito, "Inay, gutom po ako." Nang marinig niya ang boses ni John, hindi makapaniwala si Aling Sally, ngunit sinubukan niyang lumapit para kumpirmahin. Nang makita niyang si John ang anak niyang walang hiya na pinakahihintay niya, mabilis niyang hinayla ang kanyang anak papasok ng bahay at isinara ang pinto. Bagaman nagkasala ang kanyang anak, ina pa rin siya. Nang makita niyang pagod ang kanyang anak, labis siyang nasaktan, "Anak ko. Anong nangyari sa'yo at naging ganyan ka? Bakit ka pa bumalik dito? Pinatay mo ang anak mo. Babae rin ako, paano matitiis na ang asawa mo ay natutulog sa iba? Labis kang mahal ni Lenny, paano kami makikipag-usap sa pamilya nila? Bakit ka naging ganito kawalan, Gia?" Walang sinabi si John, yumuko lamang siya para kumain. Kumain siya ng 2 mangkok ng kanin, uminom ng tubig at nakatingin lamang sa kanyang ina. Nag-aalala si Aling Sally dahil nag-iba ang kinikilos ng kanyang anak, "Kung may problema, sabihin mo sa akin." "Wala po akong problema, inay. Nahirapan ka na po dahil sa babong anak ninyo." Pagkatapos niyang magsalita, lumuhad si John sa lupa, paulit-ulit na nag-sorry. Niyakap ni Aling Sally ang kanyang anak,
Nagyakapan silang dalawa at umiyak ng matagal nang walang sinasabi. Pagkatapos nilang umiyak, hinawakan ni John ang kamay ng kanyang ina at nagsimulang ikwento ang kanyang mga alaala noong bata pa siya. Nag-usap sila hanggang sa nakatulog sila sa mesa. Nang marinig niya ang busina ng sasakyan, nagising si Aling Selly at hindi niya nakita si John. Nagulat siya, dahil naaalala niya ang panaginip niya. Ngunit hindi, may isang sobre sa mesa, na may nakasulat na, para sa inay. Nanginginig si Aling Selly na binuksan ito at binasa. Ikinwento ni John ang pagtataksil niya kay Lenny at kung paano siya umalis. Ibinenta niya ang sasakyan at hinanap si Ray para maghiganti. Nang makita niya si Ray, sa gitna ng pakikipaglaban ay aksidenteng nasaktan niya si Ray, at hindi niya alam kung buhay pa ba ito. Nagtago si John, nagpanggap na pulubi at umuwi dito para bisitahin siya sa huling pagkakataon, at pagkatapos ay sesuko siya sa pulis para sa paghampas sa tao. Nang nabasa ni Aling Selly ang sulat, malamang na nasa kulungan na si John. Natagpuan din ni John ang papeles ng diborsyo at pinirmahan ito, para palayain ang babaeng binigyan niya ng sakit. Nanginginig si Aling Selly at sumigaw, "Anak ko! Anak!" Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang dibdib dahil inatake siya ng puso. Si Huwei ay nagtatrabaho sa gabi nang makita niyang ganyan ang kanyang ina, kaya mabilis siyang tumawag ng ambulansya. Pagkatapos manatili sa ospital ng halos isang buwan, umalis si Aling Selly sa ospital noong araw ng paglilitis sa kanyang anak. Nagulat din siya nang makita niya ang kanyang manugang at ang pamilya ni Aling Aiseng na dumalo. Siguro nandun sila para makita ang pagbayad ng kanyang anak sa kanyang mga nagawa. Hindi lamang pinatay ng kanyang anak ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit pinatay rin niya ang isang hindi pa ipinanganak na bata. Si Ray ay pinagpalo ni John, nagkaroon ng pinsala sa ulo at namatay pagkatapos ng 3 araw sa ospital kaya nahatulan si John ng homicide. Nang makita ng lahat ang pag-iyak ng ina ni Ray na may hawak na larawan ng kanyang anak, walang makapigil ng luha. Humingi ng tawad si John sa ina ni Ray, ngunit ayaw niya itong pakinggan. Lumapit siya kay Aling Selly at sinisisi siya dahil hindi niya alam kung paano palakihin ang kanyang anak. Niyakap lamang ni Aling Selly at Huwei ang isa't isa at tinanggap ito. Nakita ni John ang kanyang ina at kapatid na ganyan kaya kinagat niya ang kanyang labi at umiyak at tumalikod. Matapos ihatol ang habang buhay na pagkakakulong, nang handa na si John na dalhin sa sasakyan, niyakap siya ni Aling Selly habang umiiyak at nagpapaalala. Sinabi ni John sa kanyang kapatid na alagaan ang kanyang ina, at pinayuhan siya na huwag siyang gayahin, huwag hayaan ang pera na bulagin siya. Tumango si Huwei, pagkatapos ng nangyari sa kanyang kapatid ay natuto siya, binago niya ang kanyang pananaw sa pag-ibig na may kinalaman sa pera. Gusto na lamang ni Huwei na maging isang normal na tao, mabuhay ng mahirap ngunit tahimik kaysa sa maging gulo tulad ng ngayon. Nang inilabas ng mga pulis si John, nakita niya si Lenny. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit tumingin sa kanya si Lenny na parang estranghero, walang anumang damdamin sa kanyang mga mata. Hindi alintana ni John na binalewala siya. Medyo masaya siya dahil nakita niya si Lenny na malusog. Itinuro niya si Lenny sa 2 pulis na gumagabay sa kanya, "Maari po ba kayong humingi ng pabor? Gusto ko siyang kausapin, saglit lang." Dahil alam nila ang lahat tungkol kay John, tumango ang 2 pulis. Natakot si Aling Aiseng na muling magkasakit ang kanyang anak, hinawakan niya ang kamay ni Lenny at mahinang nagtanong nang makita niya si John na papalapit sa kanila, "Uuwi na tayo anak, tapos na." Mahigpit na hinawakan ni Lenny ang kamay ng kanyang ina at sinabi, "Okay lang inay, saglit lang." Bagaman nagkasala si John, siya rin ang taong minahal ni Lenny ng labis, hindi niya basta-basta makakalimutan. Medyo masakit pa rin para sa kanya na makita siya na nakasuot ng guhit-guhit at nasa likod ng rehas sa buong buhay niya. Nagbabayad na ang kanyang dating asawa sa kanyang mga ginawa. Walang magbabago kahit subukan niyang iwasan. Lumapit si John kay Lenny at lumuhod, "Lenny, humihingi ako ng tawad sa iyo at sa ating anak. Maraming akong ginawang kasalanan sa inyong dalawa. Okay lang kung hindi mo ako mapatawad,
Ngunit sana makalimutan mo na ako simula ngayon, mabuhay ka sana ng masaya dahil karapat-dapat ka. Humihingi ako ng tawad, labis akong humihingi ng tawad sa iyo, sa ating anak, sa lahat. Sinabi ni June ang mga huling salita at ibinagsak ang kanyang ulo sa lupa. Walang sinabi si Lenny, tumalikod lamang siya at naglakad, pinapyunas ang kanyang mga luha. Ang sakit at pagmamahal na ito ay mag-iiwan ng peklat sa puso ni Lenny. Hinding-hindi niya mapapatawad si June, ngunit hindi rin niya ito lubos na masisisi. Sisihin niya na lamang ang kanyang sarili sa pagiging bulag sa maling tao. Pagkatapos nito, lumipat si Lenny sa ibang bansa. Nanirahan siya sa isang nayon, at nag-alaga ng mga ulila sa simbahan. Ngayon ay nabubuhay na siya ng payapa, naglalapit ng sarili sa Diyos. Pagkatapos ng napakaraming pagbabago sa kanyang buhay, nakalimutan na ni Lenny kung paano umibig muli. Tungkol naman kay Aling Sally, pinanood niya ang pag-alis ng kanyang anak sa kulungan. Natanto niya na mali ang pagpapalaki niya sa kanyang anak, hinayaan niyang bulagin siya ng pera, at dinala ang kanyang pamilya sa isang trahedya. Nakakulong ang kanyang anak, at kinailangan niyang ibenta ang kanilang bahay para bayaran ang mga pinsala sa pamilya ng biktima. Totoong ang bawat binhi ay may bunga.